Hello, Jake, mga ka-farmers. So, kulang 3 weeks na hindi tayo nakapasyal dito sa farm, sa upland area sa bundok. So, namunga na kasi natapos na yung trabaho nun. Binalikan ko, yan yung kumpare ko na may-ari. Ito na yung tinanim natin noong September ng katapusan. Marami na siyang bunga. Ayan. So advice ko sa kanya ay bugahin sa pag-aabono kasi kita ko kulang para ma-maximize at ma-maintain yung mga bunga na kailangan. Ayan. Ang binhi po niyang tinanim ay Galaxy F1. Ayan. So 50 days na po yung ating ampalaya na mula noong nakikita nyo na itinanim namin ng direct seeding. So ito na siya ngayon. Ayan. Bali 3 weeks na hindi po ako namasyal dito. Last na upload ko noon nung umuulan at magsisyete pa lang. Umabol na rin yung mga damo dito sa pot. So sabi ko i-grass cutter na at isprayan na ng basta. Nag-spray na sila ng basta dito, mga ka-farmers yan. So na-clearing na yung kanal. So nabasta na ito. Ayan. Ayan. Yung mga bunga niya. So ready to harvest na siguro mga bukas to. Mga to. Ayan. Ito yung farm ni GMG Base dati. Noong last year na December. Ito. Kikita nyo yung mga saging na yan. Ito pa rin yung part na yan. Ayan. Makapal din ang bunga. Kaya lang, kinakailangan talaga ma-maintain. Yung side shoot kasi manipis. Ayan. Marami kasi tayong gawain at maraming mga kontratang dumating na mga tao na nagpipiin na aking pinupuntahan. So ito ay pinasyalan natin ulit kung ano ang naging performance ng ating itinanim noon. Ayan. Makikita naman ninyo na nagsabit na rin yung mga bunga. Halos kalahating kilo o di kaya 3/4 na ang laki ng mga to. Ayan. Malapit na po sa 2 months itong kanyang ampalaya. 2 months niya itong katapusan. So pinuntahan ko nang sa ganun may tama kasi may classification na yung mga talbos ay magiging ganito. So mahahabol pa to mga ka-farmers. Sasarado na po kasi yung mga side shoot. Kung ang ampalaya mo, yung talbos niya is ganyan na. Yan. Wala na, hindi na po tutubo yan. So hindi na maglalaglag ng bunga. Yan, kagaya nito na fruit fly. Ang fruit fly ay pag masipag kang mag-spray, so hindi ka dadapuan ng mga fruit fly. Ayan. Mahabol na rin yung mga damo. Kung sa akin lang sana to ay nako. Kaya lang kinontrata lang natin to. Gaya lang sinabi ko noon ay 40,000 yung ating kontrata dito sa loob ng isang buwan. So natapos na yun. So impact sila nang nagtuloy. Kaya lang binalikan ko pa rin para tignan kung ano maging tema at dosage ng farm. Siyempre nakakaawa naman sila, malaki na yung gastos, higit 200,000. Kaya wag natin silang pabayaan.
Yan. Itong damo, okay lang yan. Kasi mababasta pa yan. Dati, ginaka-grass cutter ko to dati noon. Pero, iba na kasi ang mag-manage dito ngayon. So, yung tataniman namin sana noon na second, ayan na, di na muna. Hindi naman na natuloy kasi hindi nagkaintindihan sa presyo ng pagkukontrata. Ayan. Ganyan nakatamo. So, mahahabol pa niya at may tatama natin yung kanyang gagawin. Ayan. Kung okay na sana, ganito sana yung performance niya, ay ayos sana. Ayan. Ito yung malalaking bunga, tatago. Ayan. 50 days na po ang ampalaya. 53 days. So, ayan na yung tema ng kanyang mga bunga. Hindi naman sa atin to. So, dito pa rin tayo nagga-guide, tumutulong. Si JMG Base ay handang tumulong sa mga ka-farmers na baguhan. Sa larangan ng agrikultura, kinakailangan sipag, tiyaga, diskarte, talino sa pagtatrabaho. Yun po ang kailangan. Ayan. So, dati ako dito ay maganda, malinis. Salubong na noon bago mag-2 buwan, salubong na yung taas. Ito ngayon, wala. Baguhan lang po kasi yung nagtanim dito. Tayo lang kumontrata at nag-guide. So, hindi po nakapagtanim si JMG Base ng sarili niyang tanim ngayon sapagkat yung 3 hectares sana ay nagkaroon ng problema sa land area. Hindi ko na tinuloy kasi mangyayari pa rin yung mga pagkakataon na naganap na magkasosyo sa pagtatanim. Pag dumating na yung time na harvesting na ay magkakagulo. Yun po ang ayaw ko, kaya tinanggihan ko na po. So, may garden tayo ngayon doon sa atin na malit din. So, yun na lang ang mini-maintain. Yan. Naalala nyo dati dito, nag-video ako, maulan. Yan. Ito po yung land area, yun po yung kubo natin dati. Yan. 3 weeks na hindi po ako nagpunta dito, mga ka-farmers. Pero sa 3 weeks na yon ay nagulat ako kasi napagbunga naman niya. Kaya lang, ang problema, in fact, hindi po na-maintain yung side shooting na dapat ina-maintain. Nang sa ganun, dadami ang bunga. So, buti na lang pinasyalan ko at mahahabol pa niya yung sakit na tumama. Ito po yung pinag-aaralan ng lahat ng mga ka-farmers natin. Yung mga side shoot po na ganyan na nagsasarado. Ayan. Ang akala po ng mga ka-farmers ay kapag bubunga lang ang ampalaya. Pero titignan po ninyo yung mga side shoot na ganyan at marami na po siyang bulaklak na sunod-sunod na pataas na nakaganon. Ibig sabihin may sintomas na po siya ng Nitro Tumatory virus. Katulad po nun, yan. Pag marami na pong bulaklak na lumabas na nakatusok, mga ganyan. Ganito na po lahat yung mga talbos. Ganyan. Wala na pong pag-asa. Pero may pag-asa pa. Bakit? Ituturo ko po kung paano at may pag-asa pang lalabas. Mayroon pa pong 3 coating ang ampalaya na talbos. Kaya po nito. Yan. Mayroon pa po siyang talbos na nandito. Yan po yung pangatlong coating na dapat talagaan. So kapag napalabas mo itong mga to na pangatlong side shoot sa taas at na-maintain yung pag-aabono, spray, linis, ay bubuga pa ng pagpapabunga.
Pero kapag lumampas na po yung 2 buwan na hindi mo nahabol, impact ay sasarado na po lahat ng mga talbos. First to the last. Baka abutin ka lang ng 3rd harvest o 4th harvest. Yan po. Karamihan na nun magiging kulatong at puro reject. Ayan. Kasi kapag ayos ay maganda sana. Ito, mistisa iPhone to, yung pinagilid natin dito noon. Ito ang buga niya is nasa 65% yung buga. Ayan. Yung mistisa. Yung side shoot niya, yan. Kung ganyan sa